Good day, Mr. Chua! Bati ni Lucas sa matanda. Kilala siya ng matanda dahil ilang beses na niya itong nakaharap sa ilang pagtitipon. Mr. Montrago, long time no see ha? Ganting bati nito na nakipagkamay pa sa kanya. Yeah, aniya saka lumingon sa babaeng nakaupo sa tabi nito. Nahuli niyang tingin ng babaeng nakamasid sa kanya habang nakikipag-usap siya sa matanda. By the way, who's this beautiful lady besides you? Ani ni Lucas na nakatuon ng mga mata kay Aya habang nagsasalita. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Aya at sandaling sumulyap sa matanda bago ito na rin ang naunang sumagot. I think it's none of your business, mister. Taas kilay at matari na sagot ni Aya. Biglang nalita ang mga mata ni Lucas na nakatunghay kay Aya. Hindi nga yata't may katarayan din ito. Hamak naman na mas maganda siyang lalaki kaysa sa matandang gurang na ito. Oh really? Patay mali siyang sagot niya sabay kibit balikat. I am just curious about what your business is. With Mr. Chua, Anya. Anyway, nice to see you again, Mr. Montrago. I would like to extend my time with you, but we need to go. Ani Mr. Chua at tumayo na. Inilahad nitong palad sa harapan ni Ayan na kagad naman itong tinanggap na may ubod tamis ng ngiti sa labi. See you around, Mr. Montrago. Ani Mr. Chua at nakangising lumayo habang nakaabrisyete rito si Aya. Matatalim ang mga mata ni Lucas na nakasunod sa mga ito. Kung pwede nga lang makapatay ang tingin, baka nangyari na. Tahimik na sinundan niyang mga ito nang lumabas sa auction hall. Magkasama si isang sasakyan ng dalawa na halos ipagpuwis ng loob ni Lucas sa galit. Kaagad na tinungo niyang kinapaparadahan ng kanyang kotse at sumunod sa mga ito. Nagulat siya nang pumasok ang sasakyan nito sa isang kilala at mamahaling motel. Mas lalo tuloy siyang hindi mapakali habang nasa labas. Halos pupukin niyang manibela sa sobrang nararamdamang inis. Sari-saring pumapasok sa kanyang isip. Paano kung magkasama sa isang silid ang dalawa? Kilala niya ugali ng matandang gurang na yon. Hayok ito sa laman at walang patawad kahit sa mga minor de edad. Bago pa masira ang kanyang isip sa pag-iisip ng mga hindi maganda, ay kaagad na siyang lumabas sa kanyang kotse at nagpa siyang pumasok sa loob ng motel. Aya's POV. Pagpasok pa lang niya sa auction hall ay iisa lang ang aninong kanyang hinanap. Si Mr. Chua, itong kanyang misyon ngayong gabi. Hindi naman siya nabigo at kaagad itong nakita mula sa kumpul ng mga tao. Nakaupo ito sa gawing gitna't napapalibutan ng mga bantay nito. Mukhang sa seguridad pa lang ay mahirap na itong i-approach. Bao ng malaking kumpiyansa sa sarili ay nalapitan niya ito. Hinanda niyang napakatamis ng ngitit malambing na tinig para rito. Hindi niya ito binati paglapit, bagkus ay umupo siya sa katabing upuan nito na nakabakante. Matapos na umalis ang isang tauhan nito, hindi naman siya nabigo na mapansin ito. Nagulat pa siya nang mas lumapit ito mula sa isang agwat na upuan na pagitan nila at binati siya. Anong may paglilingkod ko sa isang napakagandang binibining nasa harapan ko ngayon? Matamis na salitang sabi nito. Nilingon ito ni Aya at nginita ng buong lambing. Bahagyang binasa niyang kanyang dila ang kanyang labi na halatang inaakit ang mukhang manyak na lalaki. Kita ni Aya ang pagnanasa sa mga mata nito lalo na nang kun nitong kanyang palad at hinalikan. Kahit pakaramdam niya diring-diri sa ginagawa nito ay hindi niya yun pinansin. Parte ng plano niya na akitin ang matandang gurang. Mas lalong umusod palapit sa kanyang matanda at mabilis na dinantay nito ang palad sa kanyang makinis na hita. Ngunit kaagad din niyang inangat ito. Oops! Masyado ka namang mabilis, Mr. Chua. Hindi pa nga ako nakakapag-bid pabiro niya. I can't wait to have you. Panas na bulong nito sa kanyang tenga na kinatayo ng balahibo niya. Gumisi siya. Easy lang, Mr. Chua. Baka nakakalimutan mo kung nasang lugar tayo. Mabilis na umayos ito ng upo. Maya-maya lang ay may lumapit na isang lalaki at bumati dito. Ewan niya, ngunit tila nahipnotismo siya sa lalaki at nagawa niyang mapatitig rito habang abala ito sa pakikipag-usap sa matandang gurang. Kaya naman ang balingan siya nito ay hindi niya niiwasang tarayan ito upang maitagong pagmamasid na ginagawa niya rito. Ngunit habang tinititigan niya ito hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-iinit. Bakit ba parang ang lakas ng apil nito sa kanya? Marami na siyang nakikilalang gwapo at mayaman pero hindi ganitong epekto sa kanya. Lalo nang titigan siya nito na tila ba hinahalukay ang kung anong nasa loob niya. May kung anong biglang nabuhay sa dugo niya sa paraan ng mga titig nito. Ramdam din niya na tila hindi nito gustong makita siyang kasamang matanda o guni-guni lang niya ang bagay na yun.
Masyado lang siyang nag-a-assume gayong hindi naman niya ito kilala. At para makaiwas sa mga mata nitong mapanuri ay kaagad siya sumunod sa matandang ayain siya nang lumabas ng auction hall. Hindi rin siya tumutol nang isama siya nito sa isang motel. Alam niya na may nakasunod sa kanila ngunit nagkunwari siyang walang nakita. Pagpasok nila sa isang kwarto, mabilis na nilak ng matandang silid. Taas kilay na pinakaramdaman ni Aya ang gagawin ng matanda hanggang sa maghubad ito ng damit nito. Nagpaalam sandali si Aya magbabanyo at iniwan ito. May dinukot siya mula sa loob ng kanyang damit bago muling lumabas. Paglabas niya sa banyo may nag-doorbell. Mabilis na pinagbuksan niya ng matanda at inabot ang order nitong alak. Nilapag nito sa mesang bote ng alak at kupita. Nilapitan naman ito ni Aya at siya nang nag-alok ng magsasalin sa baso. Nang tumalikod dito para pumasok sa banyo ay kaagad niyang binudburan niya ng lason para ipainom sa matanda. Lumapit siya sa bintana upang silipin ang paligid niya at nalaman na masyadong mataas ang kinaroroonan nila. Pagharap niya nagulat pa siya nang lingkisin siya ng matanda mula sa likuran at pinaghahalikan. Pinilit niyang iiwas ang sarili na parang hindi nito mahalatang ayaw niya at hindi makaka-offend dito. Ang bango-bango mo. Titiyakan ko sa'yong hindi ka magsisisi ngayong gabi. Paliligayahin kita ng gusto. Hayok na sabi nito habang pilit siyang nililingkis. Hey, sandali lang. Naghihintay ang drinks natin. I want to play first, okay? Oh, hayaan mo na muna yun. Mamaya na. Ikaw ang gusto kong kainin, anito. Nakakapanggigil ka? Gigil na sabi pa nito. Napapikit siya sa pandidiri sa ginagawa nito. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagkunwaring ayaw na. Kapag pinilit mong gusto mo, iiwan kitang mag-isa dito, aniya. Biglang natigilan ng matanda at nag-lie low. Mukhang effective naman ang pagiging masungit niya. Lumapit siya sa table kung nasaan naroon ang kanilang inumin. Kinuha niyang isa't magiliw na inabot sa matanda. Cheers? Ani ang inabot nitong baso. Cheers! Anito. Hindi muna nito ininom ang alok nito. Kaya nauna si Aya na uminom sa alak niya. Maya-maya lang ay ito naman ang uminom. Lihim na napangiti si Aya. Maya-maya bumalik siya sa kamat na upo sa gilid nun. Sinadya pa niyang ililis ang laylayan na suot niyang skirt. Kita niyang naglalaway na tingin sa kanya ng hayok na matanda. Maya-maya kaagad na itong humakbang papalapit sa kanya. Ilang sandali lang napasubsob ito sa mismong harapan niya dahilan para mapahiga siya at madaganan nito. Matagal muna siya hindi kumilos kahit bigat na siya rito. Pinakiramdaman muna niya ito nang maramdamang hindi ito humihinga. Ay saka pa lamang niya ito inangat at inayos ng higa. Inayos niya ang sarili. Palabas na sana siya nang makaramdam siya ng tao sa labas ng silid. Kaya kaagad siyang nagkubli sa likod ng dahon ng pinto. Hanggang sa maramdaman niyang pagbukas noon at pumasok ang isang malaking figura. Lucas POV. Dahil hindi na ako nakatiis sa samot-saring isipin tungkol sa dalawang taong nasa loob ng silid ay ubod lakas na sinipan niyang pinto. Dahilan para parasahang bumukasyon, subalit ang inasahan niyang makita sa loob ay hindi nangyari. Napakunot ang kanyang noon nang wala siyang napansing anino ng babae. Tanging nakahilata sa kama at walang mali na matandang naroon. Sandali niyang inilibot ang tingin sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob. Kaagad na nilapitan niyang walang mali na nakahiga at sinalat ang pulsuhan nito. Muling kumunot ang kanyang noo nang mapansing wala na itong pulso. Did she kill him? Bulong na tanong niya sa sarili. Tumayo siya upang hanapin ang babae ng kasama nito. Ngunit kaagad niyang naramdaman ng kung anong bagay na nakadikit sa kanyang ulo mula sa kanyang likuran nang papatayo na siya. What are you doing here? Sinusundan mo ba talaga kami? Seryosong tanong ng babae sa kanyang likuran. Hindi ba dapat ako nagtatanong niya sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Tanong ginawa mo sa kanya. Formal na tanong niya nang tinutukoy ay ang matanda. It's none of your business. Masyado ka namang pakialamero sa trabaho ng iba. Hindi ba dapat trabaho mong pinapakialaman mo? Isa pa, kung ano man ang ginawa ko sa kanya, labas ka na ron. Of course not. Matapos nito, sa palagay mo ba, labas pa rin ako dito? Matapos nito, sa palagay mo ba labas pa rin ako rito? Hindi ka ba natatakot na nakita ko kung anong nangyari sa kanya? Wow, impressive. Ang lakas ng loob mo. Who are you anyway? Don't you think na pwede kitang isumbong sa mga pulis? Ani Lucas. Hindi ako natatakot sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Magsumbong ka hanggat gusto mo. Anyway, ano nga pala sasabihin mo? Eh ikaw rin naman mismo narito. Hindi kaya plano mo rin to?
Aniyang tila hinuhuli siya. Unti-unting humarap si Lucas sa babae at pinakatitigan ito. Napansin niyang ginawa nitong paglunok ng laway habang dumakong tingin ito sa labi niya. He smirked. So anong plano mo? Ipasa sa akin ang ginawa mo? Pwede rin kung... Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi niya gustong maramdaman ito na binabastos niya kaya lang hindi niya mapigilan ang asarin nito. Nakita niya pumumula ng mukha nito at ng mabilis na pag-iwas nito ng tingin sa kanya. Manyak! Inis na sabi ni Aya. Oh really? Hindi mo pa nga ako nasusubukan. Nasabihan mo na agad ako ng manyak? Don't worry. Willing naman akong patunayan niya sa'yo kung kinakailangan. Anyway, siguro naman ay may mas alam akong paraan kung paano ka mag-e-enjoy kesa sa matandang gorang na to. Kawawa naman. Mukhang hindi kanya nasatisfy kaya naunang natapos ang kanyang buhay. Hamig na pabulong na sabi niya rito na mas lalo nitong ikinapula. Akmang lalayo na sana siya rito para lumbas nang makarinig sila ng sirena ng mga pulis. Wala siyang planong asarin ito, ngunit tila naaliw siya sa itsura ng mukha nito habang kausap siya. Malayo sa babaeng nakasama niya na isang gabi, ilang taon na nakakalipas. Oops, paano ba yan? Mukhang mabilis silang nakarespondi ngayon. Pangaasar niya sa babae. Akmang papaluin niya ito sa batok na mabilis itong makailag at mahuli ang kamay niya. Not me babe. Pabulong na anas niya sa tenga ni Aya sabay gapos ng dalawang braso nito sa likuran niya at kinuha ang hawak nitong baril. Remember, hindi tayo magkalaban dito. Siguro naman mas gugustuhin mong sumunod at maging behave bago ka pa manabutan dito ng mga pulis, tama ba? Anit at giniya siya parap sa isang wall. Walang nagawang pagpipiglas ni Aya na makawala sa pagkakagapos nito. May pinindot ito sa isang painting doon, dahilan para bumukas ang adjacent door. Ay, ano ba yan? Wala bang privacy motel na to? Biglang angal ng babaeng naroon at kasalukuyang may kasamang kaparehan nito at abala sa isa't isa. I'm sorry, okay? And please shut your mouth. Wala kayong nakita at narinig, ani ni Lucas. Maya-may tinanggal niyang mga bisig ni Ayang nakagapos sa likuran nito at kasual na sinukbit ang baril nito sa kanyang likuran. Siguro naman behave ka na muna ngayon or else ibibigay kita sa mga pulis. Matalim na sinulyapan ito ni Aya. Sa tingin mo ba natatakot ako sa sinabi mo? Go on kung dun ka masaya. Ani ni Aya takmang hahakbang na palabas ng silid. Hep, nakalimutan mo na bang nandyan sila sa labas? Taas kilay na sabi ni Lucas sabay iling. Ang hirap mo naman palang tulungan. Ani at muling hinawakan si Aya sa braso bago pa simpleng binuksan ang pinto ng silid. Nagkakagulong mga pulis na palapit sa silid na kinaroroonan ni Mr. Chua. Pasimple at kaswal ni nakbayan ni Lucas si Aya at magkapanabay silang lumbas ng silid na tila magkasintahan lang. Wala namang pakialam ang mga pulis na nakasalubong nila sa kanila hanggang sa tuluyan silang makalabas ng motel. Wala silang imikan habang nasa loob ng sasakyan. Formal na nakahalukip-kip ang mga braso ni Aya sa harap ng kanyang dibdib at diretso nakatitig sa harapan ng mga mata na tila ba wala siyang kasama sa loob. Inihinto ni Lucas ang kanyang kotse sa harapan ng isang park. Matapos ay napabuntong hininga. Saan bang bahay mo? Ihahatid na kita. No need. Kaya ko na sarili ko. Matari niya sagot. Akin ang baril ko. Aniya sabay lahad ng palad nito. Oh, hindi ka naman lang ba magpapasalamat muna? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mas lalo tuloy siyang naintrigang makilala pa ito ng husto. I didn't ask you to help me. Okay, anyway, may I know your name? Aniya sabay lahad ng palad dito. I'm Lucas. Hindi ko naman tinatanong. Ingos niya rito. Maya-may tinanggap niya ang palad nito. Amor. Aya. Ulit nito sa mahinang tinig na tila nilalaro sa dulo ng dilang pagbigkas sa kanyang pangalan. My pleasure to meet you, Amor. Akin ang baril ko. Aniya na muli seryosong mukha. Isang tanong muna, bakit mo ginawa yun kay Mr. Chua? Wala ka na ron. Aniya takmang bubuksan ng pinto ng sasakyan ngunit mabilis siyang nahablot sa braso ni Lucas. I am talking to you. At ayaw ko na basta-basta na lang ako tinatalikuran kapag kinakausap ko pa. Biglang dumilim ang mukha nito at seryosong nagsalita. Biglang natigilan si Aya sa nakitang pagbabago ng anyo nito. Subalit hindi siya nagpahalatang kinabahan. Mabilis na pinalis niyang braso nito at mabilis na bumaba sa sasakyan. Mind your own business, not mine. Ani at saka sandaling naglakad palayo. Akmang susundan nito ni Lucas para muling isakay ng isang kotse naman ang huminto sa tapat nito at mabilis itong sumakay.
Napailing na lang siya at nakapa ang baril nito na nakasukpit pa sa kanyang bewang. Paniguradong makikita pa sila nito dahil siguradong kukunin nito yun. Amor, what a unique name. Bulong niyang nasundan na lamang ng tanaw ang sasakyang palayo sa kanya. Sisiguraduhin kong mas makikilala pa kita, Amor. Nakangising pabulong niya. Pakiramdam ni Aya ay pagod na pagod siya sa pagdating sa bahay kaya kaagad niyang nilatag ang pagod na katawan sa malambot niyang kama. Mariin niyang pinikit ang mga mata subalit biglang sumalit naman sa kanyang balintataw ang mukha ng lalaking kakikilala lang niya kanina. Ang paraan ng malagkit nitong pagtitig sa kanyang nakapagdudulot sa kanya ng kakaibang init. Ang mamula-mula nitong mga labi na tila nangangako ng ilang libong ligaya. Ang malaman nitong mga braso na humapit sa manggas ng suot nitong damit. Ang pasimple nitong paghawi sa maitim at malagong buhok nito. Kakaibang dating ng mga yun sa kanya. Tila mas lalong dumadagdag yung apil para dito. At habang nakatitig siya dito kaninay, ramdam niyang kakaibang epekto nito sa kanya. Kakaibang init ang mabilis na gumagapang sa kanyang kabuuan matapos siya nitong pasadahan ng tingin sa kanyang kabuuan. Shit, what's happening to me? Bulalas niya. Hindi naman siya ganito sa mga nakikilala niyang lalaki kahit pa nga sabihing sobrang makalaglag-pante ang mga personalidad ng mga ito. At mas lalong never pa siyang nakaramdam na na-attract siya sa mga ito sa ganung kabilis na panahon. Ano bang meron si Lucas na yun para magkaganitong nararamdaman niya? Hindi siya dapat mahulog sa lalaki. Hindi pa niya ito lubos na kilala at may misyon pa siyang dapat gampanan. Hindi niya maaaring idamay ang pasariling damdamin dahil labas ito sa kanyang rules. Never fall to anybody. Muli niyang naidilat ang mga mata at inis na bumangon. Walang pakialam na naghubad ng kanyang saplot at tila rumarampang tinungo ang banyo upang ibabad ang sarili sa tub at alisin na nagsisimulang init ng katawan niya. Hindi niya namalayan kung ilang oras ang ginugol niya sa loob ng shower. Nang maramdaman niya na tila hinihila na siya ng antok ay kaagad siyang nag-ayos ng sarili. Habang nakaharap sa salamin na tabala sa pagboblower ng kanyang buhok ay kaagad niyang dinaya lang numero ng kanyang tiyahin na siyang tumitingin sa kanyang kambal. Kamusta na po ang kambal? Hindi ba naman kayo nahihirapan dyan? Naku, huwag mo kaming alalahanin dito, iha. Ayos lang naman ang mga bata. Ipanatag mong sarili mo. Kung may kailangan ho kayo, pasabi na lang po ninyo sa akin para maipadala ko dyan. Sus, itong batang ito talaga. Ayos lang kami dito. Huwag mong isipin ang dalawa at hindi naman namin sila pababayaan. Saka, dadalawin mo rin naman sila ng madalas, di ba? Opo, pero baka ngayong week na ito, baka hindi mo na ako makadalaw dyan. May kailangan kasi ako mga unahing mga appointment ko. Next week na lang siguro ko papasyal sa kanila. Sige iha, mag-iingat ka dyan palagi. Salamat Chang. Ibinaba niyang phone na tinungo ang kama. Naupo siya sa gilid noon bago muling nagdial para tawagan si Kay. Congratulations! Biglang bungad na bati nito sa kanya. Alam niya kung anong tinutukoy nito. Ang ginawa niya pag-dispatcha kay Mr. Chua ay isang salot sa lipunan. May bagong update na ba sa bagong pinapa-research ko sa'yo? Tanong niya. Ito yung taong sinasabing nanakit sa kanila. Ang mag-asawang ito. Gusto niyang malaman kung kanino ito nagtatrabaho at bakit may kapareho itong tattoo sa mga taong hinahanap niya. Actually, yung pinapasundan mong tao, mukhang wala yatang permanenteng lugar. Inupahan lang din daw yung apartment sa ibinigay mong address. And take note, hindi lang naman pala yung mag-inang tinulungan mong pamilya niya. May iba pang babae itong inuuwian na mas bata at sariwa kaysa sa asawa nitong nakilala mo. And take note, mukhang mas magandang buhay ng other woman na ito kaysa sa mag-ina. Parang sunod sa kapritso ba? At nagkakilalang dalawa sa pinagtatrabahuhan nitong bar. At baka hindi ka rin maniwala, ang babaeng kasama na lalaki yun ngayon ay nagtatrabaho sa bar na mismong pag-aari mo. And hindi lang ang lalaki ng customer niya na may kaparehong tatong hinahanap mo. Marami silang regular customer na sa bar. Saang branch ba yung sinasabi mo? Napuno ng kuryosidad na tanong niya. Sa may Fairview branch, paalala lang ha, huwag kang padalos-dalos. Baka mamaya, pairalin mo na naman yung pagiging detective mo na hindi kami ini-inform. Anitong natatawa. Don't worry, inaalam ko lang naman at wala pa akong balak na bulabugin sila ng ganito kaaga. Unless makilala ko kung sinong boss nila. Anyway, salamat nga pala sa info. May isa pa akong gustong malaman. As soon as possible, i-check mo kung sino ba si Lucas Montrago. Lucas Montago?
Bakit naman bigla ka yata nag-iinteresado kay Lucas? Don't tell me. Basta gawin mo na lang. I need that as soon as possible. Putol niya sa iba pang sasabihin nito. Alam naman niya na tsak na aalaskay na naman siya nito. Okay, but for now, siya ang kilalang CEO ng Montago Group of Companies. And siya ang hot na anak ng dating mafia lord na si Sario Montago. Yung namatay sa plane crash many years ago. Ani ni Kay. But I'm not sure kung siyang nagmana sa pagiging mafia lord ng kanyang ama. Ani to. Napabuntong hininga si Aya. Mafia lord? Anong kailangan niya sa akin? Bakit siya palaging sunod na sunod? Piping bulong niya sa sarili. Sige, gather some information about him. At simutin mo lahat ng nalalaman mo sa kanya. Make sure na tama lahat ng ibibigay mo sa akin, ha? Sure. Pero hindi naman siguro personal matter to, hindi ba? May himig panunukso na tanong nito. Of course not. Bakit biglang nag-iinteresado kaya to sa kanya ngayon? Dudang tanong nito. Nakita ko siya kahapon matapos kong lapitan si Mr. Chua sa auction event. Oh my goodness! Patay na si Mr. Chua at kalat ng balitang yun. Kung nakita kanyang kasama to, hindi kaya? Kumalma ka nga, kaya nga alamin mo maigi kung sino siya. Don't worry, wala siyang ibang sasabihin sa mga pulis. Sure ako. 100% sure ka? Oo naman, kaya nga halukayin mo lahat ang meron siya. Para sa susunod na makaharap ko siya, mababalitan ko na siya. I know naman na kaya mo yan eh. Ikaw pa? Anya. Okay, sinabi mo eh. Pero grabe ka ha, pati ba naman ang hot papa na yun nasali sa trabaho ko? Gusto ko tuloy. Kay, gawin mo na lang ang sinasabi ko, okay? After niyan may isa pa tayong kailangang linisin, remember? Tila pagpapaalala niya dito. Oo, sinabi ko nga. Kasalukuyan nasa mall si Aya para mamili ng araw na yun. Abalang lahat at maraming tao. Pumasok siya sa isang store kung saan puro stuffed toys ang tinda. Nainganyo siyang tumingin sa mga nakadisplay doon. Bagamat hindi pa naman yun malalaro ng kanyang anak dahil masyado pang maliit ang mga ito, ay gusto pa rin niyang bilihan. Pumili siya ng 2 Mickey Mouse na hindi kalakihan. Isang lalaki at babaeng Mickey Mouse. Naaaliw siyang tinitigan ng mga yun, kaya kinuha niya. Hindi niya namalayan na may taong nakamasid pala sa kanya. Lucas POV. Sa hindi kalayuan, napako ang tingin ni Lucas sa pamilyar na babaeng. Natanaw niya na papasok sa isang stuffed toy store. Kasalukuyan siyang naroon sa mall dahil binisita niyang establishment. Isang mall na yun sa pag-aari ng mga Montago. At dahil mapagkakatiwalaan naman ng mga tao niya, kaya bibihira pa sa patak ng ulan kapag nagagawi siya doon. Sandali siyang napahinto para pagmasdan ng babae habang namimili ito sa mga stante ng mga laruan. Hindi rin niya maiwasang mapaisip kung may anak ba ito para ibili ng ganong laruan. Akmang lalapitan sana niya ito para i-approach nang biglang may lumapit sa kanyang isang alalay niya. Sir, may tawag po kayo mula kay Buboy. Bakit daw? Kunot noong tanong niya. Wala siyang inaasahang sasabihin nito. Kausapin niyo na lang po, boss. Anito tinabot sa kanyang phone. Hello? Yes. Sir, may dapat kayong malaman. Ani ni Buboy. Tungkol saan? Hawak na po namin ngayon ang 2 pinaghihinalaang namin na spy ng ibang grupo. Kailangan makita niyo rin to. Sige, nasan kayo? Ani at mabilis na nilisan ang lugar pagkasabi nito. Habang nagmamaneho hindi niya maiwasang mapailing. Ilang buwan na rin buhat nang may pasubaybayan siya dahil sa kahina-hinalang nangyari sa loob ng organisasyon. May ilang shipment na di-kalibring armas rin silang nabulilyaso at hindi dapat yun magpapatuloy. Kung hindi malaking dahilan yun para bumulusok ang kanilang negosyo kapag nagpatuloy pa, hindi lang naman yun ang kanilang pinapatakbo. Subalit ito lamang ang mas malaking pinapasok sa kanilang pera. Mas mabilis din nila itong napalago dahilan sa malaking transaksyon. Hindi na niya hinintay na may i-park ng maayos ang kanyang kotse at kaagad na siyang bumaba doon at dumiretso sa isang silid kung saan naroroon ang taong sinasabing nahuli ng mga ito. Good morning, sir. Bati ng isa sa kanyang bahagyapang yumukod. Tangulang ang naging tugon niya. Pagpasok niya ay si Buboy at 3 pang iba pang naroroon sa loob ng siyang tanging bantay sa 2 bihag na parehong nakaluhod sa sahig at nakataling mga kamay sa likuran. May takip din na sako sa mga mukha ng mga ito. Boss, mabutit nandito na kayo. Kayo na po magsabi kung anong dapat namin gawin sa kanila. Naaktuhan namin sila kanina habang nagpaplano naman kung paano isasabotahe ang susunod na shipment natin sa Vietnam. Kung nagkataon, malamang na mas malaking kalugihan yun sa parte natin. Ani ni Buboy.
Lumapit ito sa kanya at may inabot. Itong ilang kopya nila sa transaksyon na nakaraang mga buwan. Simula nila ang pailalim na pagsasabotahe sa mga kargo natin. Nakaplano na rin ang balak nilang paglusot sa isang shipment ng mga caffeine dahil sa lahat na naging transaksyon nila ay nakasave sa file na yan. Dagdag pa nito, kuyum ang kamaong sinipat niyang mabuting dalawa bago nilapitan at nalis sa mga takip sa mukha ng mga ito. Itinaas niyang mukha para makilala ang mga ito at nakita niyang unang lalaki kasama ng kanyang mga tauhan habang ang isa na may nanatiling stranghero sa kanya. Sino nagutos sa inyo para palihim na kalabanin ako? Kilala mo naman siguro kung anong ginagawa ko sa mga taong palihim na tumatraidor sa akin, hindi ba? Matigas at walang emosyong tanong niya sa mga ito. Nagkatinginan ang dalawa bago muling yumukod. Ipagpatawad niyo po, pero napag-utusan lang po kami ng mga taong hindi namin kilala. Maniwala po kayo, boss. Sa inyo naman po talaga ang loyalty ko. At hindi po talaga akong pinagmulan ng mga impormasyong hawak nila. May gusto lang po talagang sumira sa akin kaya pinipilit nilang akuin ko ng kahit na hindi ko lahat naman ginawa. Halos mangiyak-ngiyak na tugon ng naunang lalaki. At sa tingin mo ba, maniniwala ako sa sinabi mo? Ilan na ba kayo nagsabi ng ganyan sa akin pagdating sa pangangatwiran? Mabait naman sana ako kung hindi ganyan, kaya lang sa ginawa mo. Sa tingin mo ba karapat dapat ka pang pagkatiwalaan? Aniya sabay padaskol na binaba ang mukha nito. Humakbang siya palapit kay Buboy na noon ay seryoso nakatitig lamang sa dalawa. Kinuha niyang hawak nitong baril at saka masusing pinagmasdan yun. Sa tingin ko, sa pamamagitan nito, mawawalan ako ng panibagong sakit sa ulo. Aniya, boss, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawang mga yan. Maawa ka na po. May pamilya pa akong naghihintay sa akin, boss. May malilit pa akong anak. Umiyak na muling pakiusap ng naunang lalaki. Kung sana inisip mo yan noon, hindi ka sana aabot sa ganito ngayon. Kaso maikli lang ang pasensya ko sa taong traidor sa akin eh. At hindi lang basta maliit na problemang binibigay niyo sa akin. Gusto niyo pa talaga akong pabagsakin? Ganun ba? Boss, hindi. Pangako babawi sa'yo. Patawarin mo lang ako, boss. Pangako. Muling samon ito na halos naihina sa suot nitong salawal. Iiling-iling na sabi niya. Kung gusto mo talagang makabawi sa akin, sabihin mo kung sino nag-utos sa'yo para tiktikan ako at isabotahe ang mga gawa ko. Aniya, blankong kanyang ekspresyon. Napalunok ang lalaki habang sandali na palingon sa lalaking katabi nito na naiihi na rin sa salawal nito. Hindi ko pa rin siya nakikita, boss. Tumatawag lang siya sa amin at tinatawag nila to sa alias na Lucif. Pero hindi ko pa nakita sa personal. Anito, muling nilingon ng katabi. Siya nga, boss. Alam kong nakita na niya yun. Totoo ba? Tanong niya sa katabi nito. Nanginginig na umiling ito. Hindi, boss. Nagsisinungaling lang siya. Anito, muli siyang bumaling sa naunang lalaki. Ano ba talagang totoo? Nawawala ng pasensya ang tanong niya. Hindi, boss. Siya ang nagsasabi ng totoo. Maniwala kayo. Kilala na niya yun. At bumaling sa katabi. Aminin mo na kasi para hindi na ako madami dito. May pamilya pa ako naghihintay sa akin sa bahay. Please, gusto ko pa silang makasama. Paano ako maniniwala sa kanya? Ikaw ang dapat na nagpapautos sa kanila. Tsak napapatayin ka rin nila kahit na umamin ka sa kanila kaya hindi na nito natapos ang sasabihin matapos na umalingaw-ngaw ay isang putok ng baril at biglang bumulagta sa sahig at nawalan ng hininga ang lalaki nagsasalita. Nanlalaki mga matang tinitigan ito ng naunang lalaki. Maya-maya pa'y nanginig ang katawan nitong itinasang muka at tiningnan kung sinong bumaril sa kasama nito. Muli itong naihi. Sa suot na salawal na makitang si Lucas ang may hawak na baril na kumitil sa buhay ng kanyang katabi. Ano? Hindi ka pa rin ba magsasabi sa amin ng totoo? Ani na nahalata ng didilim ng mukha. Boss, nakikiusap ako sa'yo. Sasabihin ko pong nalalaman ko basta hayaan niyo lang po ako makauwi sa pamilya ko ng buhay. Naghihintay sila sa akin. Anito. Okay, basta ba susunod ka sa ipapagawa namin eh. Aniya muli. Salamat boss. Anito. Suminya si Lucas kay Buboy at maya-maya lang ay nilabas ni Buboy ang cellphone nito at lumapit sa lalaki. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, nagsasabi ka talaga ng totoo. Tawagan mo ngayon din ang taong nag-utos sa inyo at sabihin mo makikita kayo at may mahalaga kang impormasyong dala tungkol sa akin. Utos ni Lucas dito. Sabihin mo kung alin ang mga kontak mo. At nilapit ni Buboy ang phone nito sa lalaki. Nanginginig ang mga kamay nitong sinabing pangalang Judas at nasa phone book nito. Mabilis lang nagring sa kabilang linya at kaagad nang may sumagot.
Ilang sandali lang nag-usap ang dalawa bago nagkasundong magkikita. Kaagad na hinayaan ni Lucas na makalabas ang lalaki at makupunta sa taong kakatagpuin nito. Subalit may isang bagay silang ginawa rito para masigurong hindi sila nito matatakasan at maiisahan. Ngayong nagkaharap na si Lucas at Aya, ipaalam kaya ng binata sa dalaga na siya ang lalaki minsan na niyang nakasama ng isang gabi? Ano ang gagawin ni Lucas kapag nalamang may anak siya kay Aya? Magkaroon kaya ng pagtitingin ng isang mafia lord at isang agent? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.